Patuloy na hinihikayat ng Department of Health ang publiko na isagawa ang respiratory etiquette tulad ng pagtatakip sa ubo gamit ang siko, pananatili sa bahay kapag may ubo, sipon o lagnat, at madalas na paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig habang nagpapatuloy ang mas malamig na northeast monsoon o panahon ng amihan. Binigyan din rin ng DOH na ang panahon ng amihan ay maaaring humantong sa pagtaas ng mga kondisyon sa paghinga tulad ng allergy o respiratory infections. Nakapagdala ang DOH Influenza-like Illness Surveillance System ng kabuuang 179,227 na malatrangkasong sakit noong Disyembre 31, 2024 na mas mababa pa rin ng 17% kaysa sa 216,786 na kaso na naitala noong nakaraang taon. Ang pagbabang ito ay maaaring maiugnay sa mas mabuting pag-uugali at gawi sa paghahanap ng kalusugan at mas mahusay na paghahanda ng health sector. Ang ILI ay nailalarawan sa pamamagitan ng ubo, sipon at lagnat. Ito ay karaniwang dahil sa mga respiratory virus na tulad ng rhinovirus, enterovirus, influenza A, respiratory syncytial virus, at adenovirus na siyang mga nangungunang 5 sanhi ng ILI sa Pilipinas. Sa labas ng Pilipinas, ang pagtaas ng mga karaniwang acute respiratory infections kabilang ang respiratory syncytial virus at human metapneumovirus ay iniulat ng World Health Organization sa disease outbreak news nito noong petsyang Enero 7, 2025. Inaasahan ang pagtaas sa panahon ng taglamig sa China at iba pang mga bansa sa Northern Hemisphere ang mga ito. Nilinaw din ng mga otoridad ng China sa WHO na ang healthcare system nila ay hindi nalulula at walang emergency declaration o response na nangyayari. Ang human metapneumovirus or HMPV ay hindi isang bagong sakit. Natuklasan ito noong 2001 ng mga Dutch na mananiliksik sa mga sample ng nasopharyngeal aspirate mula sa mga bata na may mga impeksyon sa paghinga na dulot ng hindi kilalang mga pathogen. Sa Pilipinas, sinusuri ang HMPV bilang bahagi ng Panel 2 para sa mga specimen na negatibo sa pagtesting sa Panel 1 na kasama ang SARS-CoV-2 at respiratory syncytial virus at influenza. Bilang bahagi ng ating influenza-like illness at pagsubaybay sa severe acute respiratory illnesses. Ika-6 ang HMPV sa mga natukoy na causative agent ng ILI sa Pilipinas para sa 2024. Mula Enero 1 hanggang Disyembre 21, 2024, 284 lamang ang mga positibong sample na dahil sa HMPV. Kamakailan lamang mula Disyembre 1 hanggang 21, 10 ang mga positibong sample na dahil sa HMPV. Ang HMPV ay paminsan-minsang nakikita na walang kakaibang clustering o pattern sa buong taon. Karamihan sa mga taong nahawaan ng HMPV ay magkakaroon lamang ng banayad na mga simptomas na kinabibilangan ng ubo, lagnat, pagkabara ng ilong at halak. Ang mga bihirang malubhang kaso ay maaaring magresulta sa bronchitis o pulmonya, lalo na sa mga sanggol, matatanda at mga individual na immunocompromised. Ang mga may dati ng kondisyon sa baga tulad ng asthma, chronic obstructive pulmonary disease o emphysema ay nasa mas mataas na panganib na magkaroon ng malalang sintomas. Pinaaalalahanan ng DOH ang pangkalahatang publiko lalo na ang mga kabataan, immunocompromised at matatanda na mag-ingat sa pamamagitan ng madalas na paghuhugas ng kamay, pag-iwas sa matataong lugar kung maaari, at pagkain at pag-inom ng tubig ng maayos. Hinihimok ng DOH ang mga nasa high risk o may mga komplikadong simptomas na humingi ng medical attention sa lalong madaling panahon.